po ba ang sitwasyon ngayon dito? Yung sitwasyon po namin dito sa Barangay 128, as of ngayon, po, may mga residente na po tayo naapektuhan po ng bagyo kasi tumaas po yung level ng tubig po natin sa tabing ilog. Sila po yung unang na po natin puntahan, sunod po yung mga taga-ilalim ng tulay. Yung mga taga-ilalim ng tulay po natin, sabi naman nila, kaya pa naman nila, pero hindi kaya din po namin silang pumunta na dito sa evacuation center po natin. Yung mga nandito po sa evacuation center natin sa dalawang port ay mga taga-tabing ilog po sila. Tinatawag po namin sila sa Marala Riverside. Tapos po, yung mga taga-gilid din po ng bundok namin kasi may banta din po kami ng landslide po dito kapag tuloy-tuloy pa rin po yung pagbuhos ng ulan. Inikayat din po natin sila, punta lang po sila dito sa evacuation center at from time to time naman po nag-aanong po tayo. Kaya may mic po kaming dala tsaka speaker para po na-announce po natin sa mga residente yung mga kailangan po nilang gawin sa panahon ng bagyo. Tuwing bagyo naman po, nag-aano ang barangay, naglilibot, nagre-rescue po, kaya sanay na po yung mga residente natin. Sila na din po yung pumupunta sa mga port na kapag kailangan po nilang lumipas. Ma'am, dumating na po ba sa time na meron po bang matigas ang ulo na ayaw magpa-rescue? Ay, opo. May mga matigas po talaga ang ulo ayaw magpa-rescue. Pero syempre, kailangan mas matigas yung ulo ng barangay. Kung matigas ulo nila, dapat si barangay din, matigas din ang ulo. Inuulit-ulit po namin sa kanila na kapag dumilim na, mas mahihirapan kami mag-rescue. Kaya dapat umaga pa lang, may liwanag pa lang, nagpaparescue na po sila. Yung iba nakukulitan, yung iba naman po ay hindi talaga, pero wala naman po kami magagawa. Basta ginawa naman ni barangay yung best para ma-rescue po sila. And ma'am, ano ko lang po, ano po bang tulong ng barangay ang binibigay sa mga nare-rescue po? Marami po. Unang-una po dyan, yung mga kumot at banig po natin, binibigyan po natin sila para po maging komportable po sila sa evacuation center po natin. Sunod po nun, may mga grocery din po kami, yung mga easy open can, yung mga mabilis lang po makonsume na mga goods po. Ganun din po, may mga NGO po tayo na tumutulong din sa mga residente. Napakarami pong NGO na may mabubuting puso na pumupunta sa barangay po namin para makapagbigay. And dagdag ko lang ma'am, yung banig, bagong banig ang ibinibigay. Opo, bago po yun. Bagong banig at bagong kumot. After po ng pag ano po nila, pag uwi na nila, yung kumot sa kanila na yung banig lang po, yung nare-retain sa amin. Kasi po yung banig ay sinasapinan naman po nila yun. Para at least nagagamit pa ng iba. Pero may mga pagkakataong pag nabasa yung gamit nila, binibigay na din po namin yun sa kanila yun. Ma'am, tanong ko lang po, follow-up question lang to doon sa sinabi nyo kanina, na easy open can yung mga binibigay nyo. Paano naman po yung rice kasi wala naman silang kalan na pagsasaigan, paano po kaya yung rice? Sa rice naman po, may naman po, lutuan din naman po ang barangay. May nakakapag-provide din po ang barangay ng mga pagkain po nila sa pang-araw-araw. Ganon din po, sabi ko nga po sa inyo, maraming mga NGO ang nagtitiwala din kay barangay. Nagbibigay din po sila ng mga pagkain na po pwedeng ibigay sa mga residente po natin. Kaya hindi po sila nagugutuman dito. Kumbaga para po yung mga nire-rescue po namin, hindi po sila nadadala magpa-rescue. Kasi bukod sa sagana sila sa ayuda, komportable sila, sagana din po sila sa pagkain. Ma'am, follow up lang po. Tanong ko kasi napansin kong itong Smoky Mountain ngayon parang mas bumababa. Napansin ko parang humuhupa siya ano po ba yan? Dahil ba sa landslide yan? O ano ba ang dahilan? Bakit ano? Opo, sa totoo lang po, sa paglipas po ng panahon, yung mga paulan-ulan po natin, lalo na pagtuloy-tuloy, marami pong landslide, kaliwat kanan po yan. Kaya po yan ang inaantabayanan namin, yung mga landslide. Sa ngayon po, wala pa naman po tayong naapektuhan ng landslide, wala pa naman tayong naapektuhan, pero tinitingnan natin kung may mga lugar na landslide para at least alert po natin si barangay. Dito sa area na to may landslide na. So dapat naka-rescue na lahat ng tao. Pero ma'am, tanong ko rin po kasi ever since po ba wala namang naging casualty nung landslide? Kasi meron akong napansin doon sa bandang likod, merong mga nandoon na residente na nandoon sila, yung bang mga parang nagkaano sila ng kalakal.
Hindi po ba, di ba sila yung parang delikado eh? Paano po Opo. kaya yun? Ayun nga po, lagi namin pinapaalala sa kanila na huwag mo na magpupunta malapit sa bundok lalo na pang nag-uulan. Mm. Kasi po, ngayon po, sa mga nakaraang pong bagyo, may mga natabunan talagang mga bahay. Aha. Pero pinagpapasalamat na din po namin sa Diyos, walang taong nasaktan. Pero, syempre, antayin pa ba natin na may masaktan? Kaya lagi po namin sinasabi sa kanila na hanggat maaari, kung kaya nyo naman nang umalis dyan, alis na kayo dyan. O kung umuulan, tumira muna kayo sa kamag-anak ninyo na may mas maayos na bahay. Kasi hindi natin alam ba kagabi, sobrang lakas ng ulan, gumuho. Opo. Kaya po, nakatabay po kami doon po sa mga pag-uupo. Ma'am, isang tanong pa po, kasi nung minsang napunta ako dito, meron akong nakitang puno na nakabagsak na. Na yung nandoon sa gilid doon, bahay, tapos yung puno, parang nakasandal yung bahay doon sa puno. Natanggal na po ba yun o hindi pa? Apo, natanggal na po na yun. Tapos yung residente po natin na doon nakatira, napababa naman na po natin sila after interview. Opo. Pero wala naman pong casualty sa kanila. Yun nga lang yung bahay talaga nila. Kahit parang napunta sa pinaka-gilid. Nasa edge na Nasa talaga. bangin na, pabangin Opo, na po. opo, Kaya in-advise po natin sa kanila na umalis na po doon. opo. Kaya as of now, para lumipat na po sila ng area kung saan po sila. Saan lumipat na po sila pala? Sa mas Oo. ahead pa po doon. Ayun. Parang pinupunta-puntahan na lang po nila yun. Okay. And paalala po sa ating mga kababayan. Ayun po, paalala po namin sa mga kababayan po natin. Sumunod po tayo sa kinauukulan, sa barangay, sumunod po tayo sa mga rescuer dahil nilalaan din po nila yung buhay nila para sa inyo. Siyempre po, gusto namin, ligtas po kayo at the same time at nasa maayos kayo na kalagayan. Kaya po, sana po, kapag wala namang importanteng gagawin sa labas, manatili na lang po sa loob at kung nasa tabing ilog po kayo, nasa gilid ng bundok, magpa-rescue na po kayo para din po sa kaligtasan din po. At gusto ko lang rin po kayong pasalamatan sa mabilis, maagap yung pag-responde sa inyong mga nasasakupan. Maraming salamat. Ayun po, maraming salamat din po. Makakaasa po yung mga residente po natin na kikilos at kikilos pa din po si Barangay Paris. Ma'am, ayan. Salamat din po ma'am dun sa pagpapaunlak nyo sa amin kahit sobrang busy ninyo. Sa ngayon dahil eto yung kalagayan, nag-aayos pa lang po kayo ng ano. Pangalawang evacuation na po ito. Apo. Yung unang evacuation po namin, puno na po. Opo, Kaya po yun. pangalawa na po itong sineset up po namin. Opo, yan. Kaya po kahit na talagang sobrang busy nyo na ng pag-aasikaso pero pinaunlakan nyo, pinagbigyan nyo yung aming pang-istorbo sa inyo. Ayan. Pa? Pangalan niyo po. Alma Jelly po, kagawad po sa barangay. Ayan, si Kagawad Alma pala. Ayan. Salamat. Opo, maraming salamat po ma'am. Thank you po.